Nanalo ako ng 20 milyong piso sa loto. Magbabago na ang buhay natin. Pero hating gabi, narinig ko si Mister na may kausap sa telepono sa balkona. Hey, may pera na ako. Kapag nakuha ko na ang 20 milyon, hihiwalayan ko na siya para pakasalan ka. Si Wu Wenlong, takpan ng bibig habang umiiyak. Nanlaki rin ang mga mata ko. Napatakip ako ng bibig sa sobrang gulat, hindi ako makapagsalita. Kinapa ko ang loto ticket sa ilalim ng unan ko. Kinuha ko ito at tinitigang mabuti. Hindi ito yung ticket na dala ko. Hindi tugma ang mga numero. Pinalitan ang loto ticket ko. Sumilip ako ng palihim kay Lu Wenlong na nasa balkonahe pa rin. Tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalamang sa telepono. Baby, miss na kita. Gusto na kitang puntahan ngayon din. Siguradong si Lu Wenlong ang may gawa nito. Mahigpit kong hinawakan ang pekeng ticket. Nagkunwari akong kalmado at humiga ulit sa kama. Pero sobrang sakit ng nararamdaman ko. Malinaw na niloloko ako ng asawa kong si Lu Wenlong. Hindi lang siya nambababae. Gusto niya pa akong hiwalayan. Gagamitin niya ang 20 milyon ko para pakasalan ng ibang babae. Pinahid ko ang aking mga luha. Nag-ulo ang isip ko sa dami ng iniisip. Si Lu Wenlong, dati-rati ay sunod sa nirin sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko matanggap na nagawa niya akong lokohin. Pero alam ko ang totoo. Ang lalaking nawalan na ng pagmamahal ay parang perang nahulog sa dumi. Nakakadiri ng pulutin. Wala na dapat akong pagsisihan. Ang pinaka-importante ngayon ay ang loto ticket ko. Ang aking 20 milyon. Hindi pa alam ni Lu Wenlong. Pekeng ticket lang ang nakuha niya sa akin. Natakot kasi ako baka mawala ko ito. Ang totoong ticket, matagal ko nang itinago. Yung hawak niyang ticket, binili ko rin naman. Pero isang numero lang ang kulang para manalo ng 20 milyon. 100,000 piso lang ang premyo noon. Gusto ko sana siyang makasama sa ginhawa. Pero dahil gusto niya akong hiwalayan, pagbibigyan ko ang laro niya. Iwan mo na yang gagong yan. Hindi naman ako pinaghintay ng matagal ni Lu Wenlong. Pagdating ng ikatlong araw, diretsahan na niya akong kinumpronta. Mahal. May iba na akong mahal. Tapos, anong plano mo? Magdidiborsyo ba tayo? O hihiwalayan mo yung babae mo? Siguro hindi niya inasahan na magiging ganito ako kahanahon. Napahinto sandali. Si Lu Wenlong bago nagpatuloy. Mahal ko na talaga siya. Kung itutuloy pa natin to, hindi na rin patas para sa'yo. Hanggat wala pa tayong anak. Mas mabuting maghiwalay na lang tayo ng maayos. Maghiwalay ng maayos. Lu Wenlong, alam mo bang nangaliwa ka? At gusto mo pa talaga ng maayos na paghihiwalay. Kaya wala tayong anak. Hindi ba dahil naghihirap tayo? Hindi ba't hindi natin kayang buhayin? Minsan na kaming nagkaanak ni Lu Wenlong. Pero noon, sarili nga namin hindi namin mapakain. Paano pa kaya ang magpalaki ng bata? Pagkatapos naming pag-usapan ni Lu Wenlong, nagdesisyon kaming huwag ituloy ang pagbubuntis. Noon, niyakap ako ni Lu Wenlong habang mahina ako. Ramdam ko ang lungkot sa mukha niya. Nangako pa siya sa akin na kapag mayaman na kami, magkakaroon kami ng maraming anak. Pero ngayon, nakaupo siya sa harap ko. Napakalamig ng mga mata niya. Fang, kumalma ka muna. Nanalo ka sa loterya. Kaya ako nagtapat sa iyo ay dahil ayaw kong makinabang sa napanalunan mo. Kung magdidiborsyo tayo ngayon, yung 20 milyong napanalunan mo, sa'yo na lahat. Kung hindi niya mabitawan yung 200,000, hindi siya makikipaghiwalay. Nagdadadada lang siya kung ano-ano. Dinampot ni Lu Wenlong ang cellphone niya. Tumakbo sa balkonahe para tumawag. At paminsan-minsan ay sumisilip sa akin. Alam ko, siguradong pumunta siya sa kalaguyo niya para mag-usap. Hindi ako natatakot na hindi niya ibigay sa akin ang 200,000 piso na yan. Dahil sa tingin niya, kung hindi siya makikipaghiwalay sa akin agad, mapipilitan siyang hatiin sa akin ang 20 milyong piso. Hindi niya kayang bitawan yon. Tama nga, pagkatapos niyang ibaba ang telepono, agad niyang pinagbigyan ang gusto ko. Aalis siya nang walang dala. Iiwan niya ang lahat. Kinuha niya ang marriage certificate naming dalawa. At sa sobrang pagmamadali, hinailan niya ako papunta sa civil registry. Isinama niya ako para magdiborsyo. Pagkahawak ko ng divorce certificate, ramdam na ramdam ang pagluwag ng paghinga ni Lu Wenlong. Kunwari ay biglang bumalik ang konsensya niya. Sabi sa akin ni Lu Wenlong, sige na, maghiwalay na tayo. Kung may problema ka sa future, pwede mo akong lapitan. Nakakatawa, may 20 milyon na ako. Anong problema naman ang mangyayari sa akin? Curious lang ako. Kapag nalaman niyang peke pala ang lottery ticket, at wala na siyang kahit 5, mananatili pa kaya ang baby niya sa tabi niya? Hindi na kailangan. Hindi kita lalapitan. At ikaw, wag mo rin akong lalapitan. Pagkasabi ko niyan, tumalikod na ako. At naglakad palayo.
Akala ko wala na kaming kinalaman ni Lu Wenlong. Pero hindi pala siya marunong tumigil. Ang Katie pa rin niya sa mata ko. Siguro gusto lang akong inisin ni Lee Jia. Nitong mga nakaraang araw, panay ang lakad-lakad niya sa harap ko habang naka-branded na damit. Lee Jia. Yaman natin ah. Bili ka ng bili ng mga bagong damit. Oo naman, tong bag na to, ito yung pinakabagong model sa shop namin. Hindi naman sa yumaman, pero mahal ako ng boyfriend ko eh. Lahat to, regalo niya sa akin. Ate Fang Fang, tignan mo tong bag, 200,000 to. Maganda ba? Gustong gusto ko talaga tong bag na to. Sabi ko nga, ang mahal, pero ayaw makinig ng boyfriend ko, binili niya pa rin. Kahit pigilan ko, ayaw talaga. Napairap na lang ako, at diretsahan siyang sinagot, nang sabihin ni Yu Jia na nakaka-proud daw maging kabit. Napatingin ang mga katrabaho ko at narinig ang chismis. Napatigil silang lahat sa ginagawa nila. Li Yunfeng, huwag kang mag-imbento ng kwento. Anong kabit-kabit? Hindi ako nag-iimbento, no. Yung ex-husband kong si Lu Wenlong, nagnakaw ng proposal ko dahil sa'yo. Nakita naman ng lahat ang video, di ba? Magsisinungaling ba ako? At yung bag na yan, siya rin ang bumili niyan, di ba? Hindi ba kaya mo lang yan suot at pinangangalandakan sa harap ko ay para asarin ako? Hoy, sabihin ko sa'yo. Masyado ka pang hilaw para sa akin. Dapat nga magpasalamat pa ako sa'yo dahil pinulot mo yung basurang si Lu Wenlong. Ah, kaya pala kabit siya, kaya siya umangat. Kaya pala biglang human, no? Inagawan lang naman pala ng asawa ang kapwa niya. Nakakahiya naman ang mga kabit ngayon, sobrang kapal ng mukha. Nagagawa pang mag-inarte at magmayabang sa harap mismo ng legal na asawa. Kung ako yan, matagal ko na siyang sinampal. Ha ha ha, Li Yufang. Darating din ang panahon na iiyak ka rin. Paghihintayin mo si Lu Wenlong na manalo sa loto. Siguradong pagsisisihan mo rin yan. Pagkasabi niyan, pabebe siyang tumakbo paalis. Ang ibig niyang sabihin ay, hihintayin niyang maklaim ko yung premyo sa loto. Tapos malalaman niyang naklaim na pala yun ni Lu Wenlong. At hinihintay niya akong umiyak. Sayang, hindi niya na makikita yun. Ang presyo ng bag na yun ay 200,000. Sa pagkakaalam ko kay Lu Wenlong, siguradong credit card ang ginamit niya pambili niyan. Ewan ko na lang kung wala na yung 20 milyong premyo sa loto. Paano niya kaya babayaran yung 200,000 utang niya? Pagka kinabukasan. Gaya ng inaasahan, nakita ko ulit si Lu Wenlong at Lee Jia sa bilihan ng kondo. Alam ko na, sinadya ko talagang banggitin kahapon sa harap ng mga katrabaho ko. Nabibili ako ng property sa Crown Group. Narinig yun ni Lee Jia. Kilala ko ang ugali niya. Siguradong susugod yan para agawan ako. Inakbayan ni Lu Wenlong ang baywang ni Lee Jia, na may mukhang puno ng pagmamahal. Samandal naman si Lee Jia sa dibdib ni Lu Wenlong, na parang nahihiya pa. Paki-explain naman sa akin yung tungkol sa 300 metrong square na unit na yun. Inirapan ko lang sila. Hindi ko sila pinansin. Sabi ko sa agent, ang talino ng agent, binigyan agad ako ng tubig. Pinaupo niya ako sa VIP area. Iniabot niya sa akin ang mga dokumento. Binigyan ni Mei Fen ng senadorya sina Lu Wenlong at Lee Jia. Wala pa sa kanila yung premyo sa loto. Sa simula, maliit na unit lang ang balak nilang bilhin. Pero nung makita nilang bibili ako ng malaking unit, halos mabali na si Lee Jia sa gigil. Honey, gusto ko rin yung malaking unit na yun. Nagbago ang hitsura ni Lu Wenlong nung marinig yun. Wala pa sa atin yung pera, di ba? Huwag kang maingay. Gusto ko yung malaking unit, punto. Magkakapera naman na tayo agad. Hinayla ni Lu Wenlong si Lee Jia sa isang sulok at may pinag-uusapan sila. Unti-unti ring sumama ang timpla ng mukha ni Lee Jia. Mukhang nagtatalo na sila ng matindi. Alam ko na kung bakit sila nag-aaway. Wala na silang pera, yun lang yun. Hindi pa dumarating yung premyo sa account nila. Pero sigurado akong maxed out na yung credit card ni Lu Wenlong. Wala na siyang pambuhay sa bisyo ni Lee Jia. Sa huli, bumalik sila sa loob ng nakasimangot. Pakipakita naman sa amin yung detalye nung maliit na unit sa 3rd floor. Sige po, sandali lang po. Mukhang hindi napilit ni Lee Jia si Lu Wenlong na bumili ng malaking unit. Panahon na para kumilos ako. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa harap ni Lee Jia. Sadya akong nag-TSK ng 2 beses. Hindi masyadong malakas, pero hindi rin mahina. Sakto lang para marinig ng ibang tao at ng agent. Oh, Lee Jia, bakit di ka nabibili ng malaking unit? Ano, hindi mo afford? Anong hindi ko afford? Kaya ko yun. Biglang tumaas ang boses ni Lee Jia. Parang gusto lang niyang palakasin ang loob ng sarili niya. Pasensya na. Babalik ako pag may pera na ako. Pagdating ng araw, 2 ang bibilhin ko. Isa para tirhan, isa para bakante lang. Napahagikik ako habang tinatakpan ang bibig ko.
Alam ko na yan, huwag ka nang magkunwari pa. Kung wala kang pera, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi naman nakakahiya yun. Nakakapagod magpanggap, di ba? O-orderin ko na yung malaking kondo na yun. Ngayon na mismo. Gia, nababaliw ka na ba? Namutla ang katabi niyang si Lu Wenlong. Inabot niya ang kamay nito para pigilan siya. Mukhang hindi pa pala tuluyang nilamon ng pantasya ng loto ang katinoan niya. Winaksi ni Li Gia ang kamay nito. Babayaran ko muna ang down payment. Kapag nakuha na natin yung premyo, babayaran na lang kita. Kapag hindi ka pumayag, magagalit ako sa'yo. Napakunot ang noo ni Lu Wenlong. Nag-isip siya ng matagal. Pero sa mga mata niya, kitang-kita ang pananabik sa 20 milyong piso na yon. Sa huli, tumango rin siya. Mukhang matagal na palang naglaho ang katinoan niya dahil sa pera. Nagningning ang mga mata ng ahente. Agad siyang naglabas ng kontrata para pirmahan nila. Kinuha niya ang 50,000 pisong down payment. Ang 50,000 yun ay direktang kinalta sa credit card ni LV Gia. Pagkapirma, isinilid ni LV Gia ang kontrata sa bag niya. Buong pagmamalaki siyang tumakbo papunta sa harap ko. Hindi ba sabi mo hindi ko kayang bumili? Tignan mo, isang kumpas ko lang, nakabili na ako ng kondo. Eh ikaw, bakit hindi ka bumili? Sa totoo lang, wala ka lang talagang pambili, no? Ang pobre mong tignan. Tinamad na akong makipagtalo sa kanya. Ang kondo na yan ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Walang ospital, walang school, at walang mall sa paligid niyan. Tanga lang ang bibili niyan. Ay ikaw. Lakas ng loob mong tawagin akong tanga. Napatalon sa galit si Li Gia. Itinuro niya ang daliri niya sa mukha ko. Nanginginig pa ang boses niya. Huwag mo na siyang intindihin, Li Yunfeng. Wala lang talaga siyang pambili. Ayaw niya lang makita na masaya tayo. Li Yunfeng, alam ko na hindi mo ako makalimutan. Nagseselos ka lang dahil kami ni Gia. Pero hindi na kita mahal. Huwag ka na sanang manggulo pa. Nakakasuka pakinggan yang sinabi mo. Para akong nasusuka, parang bumabaliktad yung sikmura ko. Muntik ko nang may suka yung kinain ko kaninang umaga. Hoy, ang baho mong lalaki ka, tumingin ka nga muna sa salamin. Hindi kita malimutan. Yung baho ba ng kilikili mo o yung baho ng paa mo ang hindi ko malimutan? Ang pinakamabaho sa lahat ay yung bibig mo. Maghugas ka nga ng bibig. Tapos na ang pakay ko. Wala na akong ganang makipag-usap sa dalawang tanggang to. Pagkasabi ko niyan, tumalikod na ako agad at naglakad palayo. Sa wakas, dumating na rin ang araw ng pag-claim ng premyo sa loto. Nag-hire talaga ako ng 2 bodyguard para sumama sa akin. Para sigurado na hindi makakagawa ng gulo sina Lu Wenlong. Gaya ng inaasahan ko. Pagdating ko sa harap ng pintuan ng Redemption Center. Nakita ko agad sina Lu Wenlong at Li Gia. Nakita ko ang anino ni Gia. Mahigpit na hawak ni Lu Wenlong ang tiket ng loto. Namumuti na ang mga buko ng daliri niya sa higpit. Nanginginig pa ng bahagya ang mga kamay niya. Pagkakita niya sa akin, may bahid ng konsensya sa mga mata niya. Pero mabilis din itong napalitan ng sobrang kasakiman. Li Yunfang, huwag kang iiyak kapag nakita mo kaming mag-claim ng 20 milyong yuan mamaya ah. Kung magmamakaawa ka sa akin, baka bigyan pa kita ng konting panggastos. Ha, tignan natin kung sino ang iiyak. Yung 9 milyong yuan na balance para sa malaking condo unit na yon. Gusto kong makita kung paano niya yun pagkakasyahin. Sina Lu Wenlong at Lu Gia. Halos hindi na makapaghintay na ibigay ang lukot-lukot na tiket sa staff. Tinanggap ng staff ang tiket. May suot na formal ng ngiti sa mukha niya. Pakihintay lang po sandali. Ay verify ko lang po ang panalo nyo. Nakapila ako sa likod nila kasama ang mga bodyguard ko. Relax lang ako habang pinapanood ang palabas na to. May mga taong itinuturing na kayamanan ng basurang papel. Mamaya pag hindi nila maklaim ang premyo, sigurado iiyak na yan sa inis. Mahal, huwag kang lalambot mamaya ah. Yung pera natin, pambili natin ng luxury cars at branded bags yon. Huwag kang mag-alala, mahal. Sa'yo lang ang pera ko. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanya. Sir, Madam. Magandang araw po. Matapos naming ma-verify. Ang inyong ticket ay nanalo ng premyong 100,000 piso. Pagkatapos kautasan ng income tax. 80,000 piso na lang ang may uuwi ninyo. Pakitago na lang po ng maigi. Bigla na lang. Tumunog ang boses ng staff. At winasak ang ilusyon ng dalawa. Sina Lu Wenlong at Li Gia ay sabay na natigilan. Para silang pinindot na pause button. Nanigas sa kinatatayuan nila nang hindi makagalaw. Ang mga mata nila ay nakatitig lang ng diretso sa staff. Mali. Imposible. Malito. Ang napanalunan namin ay ang jackpot na 20 milyong piso. Hindi lang 100,000. Nagkamali kayo sa pag-check. Inabot pabalik ng staff ang ticket ng may pasensya. At itinuro ang mga numero para magpaliwanag.
Ang huling numero sa tiket na ito ay kulang ng isa para makuha ang jackpot. Talagang 100,000 piso lang ang premyo nito. 3 beses na namin itong pabalik-balik na chinek. Inagaw ni Lu Wenlong ang tiket, at matalim na tinitigan ang mga numero. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. 100,000 lang. Hindi ba 20 milyon to? Ha, hindi ba sabi mo 20 milyon ang napanalunan natin? Bakit 100,000 lang? Niloko mo ako, manloloko ka. Nahilo si Lu Wenlong sa sobrang gulo ng isip niya. Nang makawala siya sa pagkakahawak, ay parang baliw na tumakbo palapit sa akin. Pula ang kanyang mga mata sa galit. Lin Yufeng, ikaw ang nag-check ng tiket ko. Sabi mo 20 milyon ang panalo. Bakit naging 100,000 lang? Ikaw ba ang nagpalit ng tiket ko? Noong papalapit na siya ng 3 hakbang, hamarang agad ang 2 kong bodyguard sa harap ko. Ang mga tingin nila ay kasing talam ng kutsilyo. Dahil sa nakakatakot nilang presensya, napahinto siya agad. Tama ka. Dahan-dahan kong inilabas ang totoong tiket at ikanaway-kaway ito. Kalmado kong sagot. Napanalunan ko ang 20 milyong piso. Ang tiket mo, 10,000 piso lang ang napanalunan. Wala akong pakialam sa inyo. Pagkasabi ko niyan, nilampasan ko na sila. Hawak ang lottery ticket, naglakad ako papunta sa kabilang counter para i-claim ang premyo. Kinuha ng staff ang tiket ko. Pinahintay din nila ako sandali. Nakatitig sa akin sina Lu Wenlong at Li Jiajia na parang mga gutom na lobo. Punong-puno ng pagkadismaya at galit ang kanilang mga mata. Hindi nagtagal. Madam, binabati po namin kayo. Kayo ang nanalo ng jackpot sa lottery na ito. 20 milyong piso ang premyo. Pagkatapos kaltasan ng 20% buwis. Ang matatanggap nyo po ay 16 na milyong piso. Pakisuri po ang detalye bago nyo itago. Pagkarinig nito, tulala sina Lu Wenlong at Li Jiajia. Nanlaki ang mga mata nila at halos mahulog ang kanilang mga panga. Hindi sila makapaniwala sa nakikita nila. Para silang nawalan ng lakas sa buong katawan. Anong nangyari? Bakit 20 milyon ang nakuha niya? Alam ko na. Sigurado akong pinalitan mo ang lottery ticket ko. Ang hawak mo ngayon, akin yun.